Hello, hello again mga kagako sa Itachi. Yan, panibagong lesson tayo and this time, ang unang lesson sa book 3 ng ating JFT review. Ang pag-uusapan natin. So again, we will have 5 Monday for this and I hope makatulong ito sa inyong review para sa nalalapit yung JFT. Okay, so without further ado, let's have number 1 question. Hajimemashite, sotan, tanto moshimasu. Soto, nani-nani. Ite kudasai, tsutaite kudasai, or yonde kudasai. So, meron nagpapakilala. Ang pangalan daw niya is si Sotan Tomoshimasu. Okay, so, nani-nani, soto, nani-nani. Yes, you can call me so. Yonde kudasai. So, call me so. Okay, so pwede mo siyang sabihin or gamitin kapag ikaw ay nagpapakilala or jiko shokai. Okay, number 2. Hajimemashite, kaun desu. Kaun wa yoi nani-nani, iyu imi desu. Imi means meaning. Ang meaning daw ng kaun ay yoi. Ano ang ididikit mo dito na particle para mabuo ito grammatically correct? Yes, the answer is to. It will become kaun wa yoi toyu imi desu. Toyu imi desu. Okay, next. Watashi wa senshu nihon ni nani-nani bakari. Bakari is like an immediate action. Okay, ginagamitan mo siya ng ta form if ang ibig mong sabihin ay short sa'yo ang verb mo or yung ginawa mong action. So in this case, kita bakari. Kararating ko lang sa Japan last week. So kapag feeling mo napaka-fresh at napaka-short no ng iyong verb, pwede mong gamitin si ta bakari des, no? So yung action mo ay maikli pa lang. Next, nihon ni kurumai ni ryoko kai siya de nani-nani. Bago daw siya dumating ng Nihon, siya ay nag-work sa tour company or agency. So, Ryoko gai siya de, hataraite imashita. Bakit nagte-imas pattern tayo sa past tense, no? Kasi ito, meaning ay, action mo ito in the past. It's a habitual action in the past na gusto mong ikwento ngayon. So, pwede mo siyang ite-imas and followed by the mashita pattern. Ibig sabihin, kaming mga nakikinig or listener ay may impression na paulit-ulit mo siyang ginawa before. Ayan. So, hataraite imashita pattern tayo. And number 5, ano kaya ang tawag dito sa ryori na to? Myanmar dewa mohinga o yoku tabemasu. Mohinga. Mohinga, nani-nani wa do naryori desu ka? Okay. Kapag hindi mo alam or kilala yung sinasabi nung kausap mo, you are going to use the sore demonstratives. Okay. Iyan in Tagalog, no? Parang ganyan. Mohinga, ano yan? Wa do na ryori desu ka? Kasi when you say sore, one-sided lang, di ba? So, isa lang ang malapit sa kanya. So, there you go. I have nakatulong ang video na to para sa iyong JFT review. Okay, good luck po and thank you for listening. Bye!